Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 12, 2025, Biyernes ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, chapter 1 verses 1 to 2 and verses 12 to 14. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumaiyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako'y minarapat niya at inirang na maging lingkod. Inirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat noong unay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko siya at nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat matapos nating basahin ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas itong mga nakalipas na araw. Ngayon naman ay panibagong sulat mula kay San Pablo at ito ay sulat niya kay Timoteo. Si Timoteo ay isang kabataang Kristiyano na marahil ay nakasama ni San Pablo nung siya ay nagpapahayag ng mabuting balita. So sinasabi rin na siya ay isang Griego, pero ganun pa man, siya po ay naturuan ni San Pablo bago pa man siya nakulong, at ngayon ay sa kanyang sulat muli ay kanyang pinapaalala kay Timoteo ang kanya pong karanasan na maaring kapulutan din ang aral ni Timoteo, lalo tigit kapag natuloy na ang hatol na kamatayan kay San Pablo, na si Timoteo ay magpatuloy sa kanya pong misyon na pagpapahayag ng mabuting balita. Na bagamat sabi nga dito, noong una si San Pablo ay naging taga-usig, nilalait niya si Jesus, pero dahil nga siya'y kinahabagan, minahal ng Diyos, kung kaya siya ngayon ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Yung dating taga-usig ay naging tagapagpahayag na at tagapagtanggol ng pananampalataya kay Jesucristo. Nawa tayo din ay makita din natin ang habag ng Diyos. Yung bang sa kabila ng ating pong nakalipas, nakaraan, ay patuloy tayong kinakahabagan at patuloy din tayong tinatawag ng Panginoon para sa gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kamakailan lang, nitong nakalipas na araw, natunghayan natin ang paggagawad ng kabanalan sa isa ring kabataan, si Acutis, na sa modernong panahon, gamit ang teknolohiya, gamit ang internet, ay naka-influence, nakahikayat ng mas marami pang kabataan. Pero siyempre sa kanya din muna, pinamalas niya ang pagsunod, at pamumuhay ng naayon sa kagustuhan ng Panginoon sa kabila ng modernong hamon sa atin. At ginamit niya ang internet para ipalaganap din ang salita ng Diyos. So, ano man ang edad natin, kung si San Pablo ay
may edad na o nasa hustong gulang na. Si Timoteo ay nasa kasibulan, no, ng kanyang pagiging ng kanyang kabataan. So anuman ang edad natin, anuman ang estado natin sa buhay, hindi ito magiging hadlang o dapat maging hadlang na magampanan at gawin din natin ang ating misyon. Ang maghatid at ilapit natin ang salita ng Diyos sa mga taong atin pong nakakasalamuha. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.